Kabanata 686. Blood Demon Pill. Hindi pa narinig ni Sebastian ang tungkol sa tableta. Ngunit pagkatapos ng paliwanag ni Caitlin, naging alerto siya. Kahanga-hanga na ang lakas ni Dorian, at kung dumb-obol ito, magdudulot ito ng seryosong banta. Ramdam ni Sebastian ang mapanganib na aura na nagmumula kay Dorian. Sa sandaling iyon, tumingin siya kay Dorian at sinabing, Mr. Olsen, nagkakamali ka. Ang Blood Demon Pill ay may malubhang epekto. Maaari nitong maubos ang iyong enerhiya o kahit na makapinsala sa iyong panloob na mga landas ng enerhiya. Ang pagpapalakas ng kapangyarihan ay tumatagal lamang ng ilang minuto, at hindi ito katumbas ng panganib. Bagamat parang si Dorian ang kausap niya, ang tunay niyang layunin ay alertuhan si Sebastian kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi napigilan ni Dorian ang kanyang babala at umungal, mamatay ka na. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalo ng isang malakas na suntok. Isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang bumalot sa kanya habang nagbabanta itong sirain ang lahat ng dadaanan nito. Bilang mid-stage Grandmaster, hindi na kayanan ni Caitlin ang napakalakas na puwersa. Namumula ang mukha niya sa takot. Sinugod siya ni Corbin at sinuntok ang papasok na enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang cultivation base ay lubhang mas mababa sa Dorian's. Ang kanyang buong lakas na suntok ay halos hindi nakagawa ng epekto, tulad ng isang maliit na alon sa isang malawak na karagatan. Nang makita si Caitlin na nasa napipintong panganib, mabilis na kumilos si Sebastian. Inabot niya ang isang hindi nakikitang puwersa na bumalot sa kanya at hinayla siya sa ligtas na lugar. Kasabay nito, ang nakakatakot na enerhiya ay bumagsak sa lupa na may malakas na boom. Niyanig ng pagsabog ang lupa, nagpapadala ng alikabok at mga labi sa hangin. Ang shockwave ay kumalat palabas, binabaluktot ang espasyo at pinawi ang lahat ng bagay sa landas nito. Puro pagkawasak ang eksena. Dahil sa lakas ng pagsabog, maraming tao ang nagpabagsak sa lupa habang ang iba ay tumakas sa takot. Magulo ang eksena, may mga hiyawan at mga nakabaligtad na bagay kung saan-saan. Ito ang nakapangangilabot na kapangyarihan ni Dorian pagkatapos uminom ng Blood Demon Pill. Kahit na ang isang casual na welga ay mas malakas kaysa sa kanyang mga naunang pag-atake. Ligtas sa mga bisig ni Sebastian, si Caitlin ay nagpawis ng malamig nang makita ang pagkawasak. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa takot. Ang mga epekto ng Blood Demon Pill ay pansamantala lamang. Dapat kang umalis dito. Maaari mo siyang harapin kapag nawala ang epekto, payo niya. Hindi na kailangan. Lumayo ka na lang dito. Marahan siyang itinulak ni Sebastian mula sa likuran, at lumipad siya patungo sa ligtas na lugar. Lumapit siya kay Dorian. Pumunta ka sa impyerno, hayop ka. Nang makitang lumapit si Sebastian, umungal sa galit si Dorian at naghagis ng isang malakas na suntok. Ang kanyang bagong pinalakas na lakas ay naging isang mapangwasak na puwersa. Ang kakilakilabot na enerhiya ay lumundag tulad ng isang umuungal na dragon, na nagpaikot-ikot sa hangin sa paligid nito at nagbabanta ng kabuuang pagkalipol. Tumayo si Sebastian at sinalubong ang pag-atake sa pamamagitan ng kanyang suntok. Dumadagandong ang banggaan ng kanilang napakalawak na enerhiya. Ang epekto ay lumikha ng isang malakas na boom na yumanig sa lupa at nakakalat sa mga ulap sa itaas. Isang malakas na hangin ang dumaan, at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Lumikha ito ng makapal na tabing ng tubig na nakatikip sa paningin. Kahanga-hanga ang laki ng kanilang labanan. Nagdulot ng natural na sakuna ang sagupaan, na ang pagpapakita ng kapangyarihan ay umabot sa nakakatakot na antas. Lumakas ang ulan at may halong mga labi. Ang sinumang nahuli dito ay nasa panganib ng malubhang pinsala mula sa mga nahuhulog na bato at mga pira-piraso. Maraming manonood ang nagsisiksikan upang humanap ng takip, habang ang iba ay nanunood mula sa isang ligtas na distansya. Kabanata 687. Natigilan si Dorian. Nakuha mo talaga ang pag-atake ko. Kahanga-hanga ka. Dinismissive na sinabi ni Sebastian. Kung iyon lang ang mayroon ka,
kung gayon ay seryoso akong nabigo. Puro ka na sa sarili mo. Tignan natin kung ilang suntok ang kakayanin mo. Pagkatapos, sa isang mabangis na dagandong, muling sumalakay si Dorian. Sa sandaling iyon, tila siya ay halos angkinan. Ang kanyang presensya ay nag-uutos, at ang kanyang matalim na titig ay tila nakikita ang lahat. Bawat hampas ay tumama sa lupa nang may lakas na nag-iwan ng malalaking bunganga. Inakala ng lahat na madudurog si Sebastian sa mabangis na pagsalakay, ngunit nanindigan siya at tinutulan ang lahat ng inaasahan. Gaano man kalupit ang mga pag-atake ni Dorian, nanatiling kasing solid ng bato si Sebastian. Ang nakakatakot na enerhiya na pinakawalan niya sa pagitan ng kanyang mga kamay ay walang kahirap-hirap na neutralisahin ang bawat suntok. Ang mga pag-atake ni Dorian ay mukhang mapangwasak, ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi nasaktan. Sa kabila ng bangis ng bawat suntok, ni isang hibla ng kanyang damit ay hindi nabalisa. Di nagtagal, ang mga pag-atake ni Dorian ay naging lalong galit at desperado habang ang kanyang takot ay tumaas. Ang epekto ng Blood Demon Pill ay tumagal lamang ng ilang minuto. Kung hindi niya papatayin si Sebastian sa loob ng panahong iyon, mawawala ang epekto ng tableta. Kapag nangyari iyon, madali siyang tapusin ni Sebastian. Mamatay ka na. Nang makitang hindi epektibo ang kanyang mga saklaw na pag-atake, naglabas si Dorian ng isang maikling talam at sinugod si Sebastian. Sa bilis ng paggalaw, agad niyang isinara ang puwang at itinutok ang kutsilyo sa dibdib ni Sebastian. Nanatiling kalmado si Sebastian. Hinawakan niya ang palso ni Dorian at naghatid ng isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Sa isang malakas na kalabog, napaatras si Dorian, at nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala nang bumagsak siya sa lupa 10 yarda ang layo. Lumikha ng malalim na bunganga ang impact, at nagpatuloy siya sa pagbuga ng mas maraming dugo. Napabuntong hininga ang mga manonood sa pagtataka. Diyos ko! Hindi siya maibaba ni Dorian kahit na nakainom na siya ng Blood Demon Pill. Nakakabaliw ang lakas ng lalaking iyon. Ito ay higit sa nakakatakot. Maging ang mga Divine Grandmaster ng Netherworld Sect ay natigilan. Nag-alinlangan silang kakayanin nila ang mga atake ni Sebastian kung pagsasamahin nila ang kanilang lakas. Ang lakas ni Sebastian ay lumampas sa lahat ng kanilang inaasahan, at siya ay tila halos makajos. Narating kaya ni Mr. Wilder ang Demigod Realm. Ang haka-haka ni Corbin. Si Tyler, na mukhang hindi napapansin, ay pinagmamasdan ang laban ng may pagkamangha. Ang Demigod Realm ay pagkamangha. Ang Demigod Realm ay isang alamat lamang. Ang mga ganitong nilalang ay hindi dapat umiral sa madilim na panahon na ito. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki na tanging ang imperial na chaplain, si Caspian Lawson, ang maaaring makapantay sa kanya. Tumanggaw si Corbin at ang iba pang matatanda bilang pagsang-ayon. Si Caspian ay kilala bilang pinakamalakas na eksperto sa Starfire Empire. Minsan ay nakipag-away siya sa 3 piling Grandmaster nang mag-isa nang hindi natatalo. Parehong kahanga-hanga ang performance ni Sebastian. Bilang isang elite Grandmaster, nadobol ni Dorian ang kanyang lakas gamit ang Blood Demon Pill. Gayunpaman, natalo pa rin siya ni Sebastian. Iminungkahi nito na ang kapangyarihan ni Sebastian ay hindi bababa sa katumbas ng 3 o higit pang mga elite Grandmaster na pinagsama. Mabilis na nawala ang aura ni Dorian, at ang kaninang matalim niyang tingin ay napurol. Nawala ang ningning ng maitim niyang buhok, na nagmistulang 10 taong gulang na siya. Sumuray-suray siyang tumayo. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit at desperasyon. Sino ka? Hindi kailangang malaman ng isang patay na tao, cool na sagot ni Sebastian. Namutla ang mukha ni Dorian sa takot. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang anak ko ang pinakamamahal na mistress ng Imperial Chaplain. Kung papatayin mo ako, hindi ka niya tatantanan. Kabanata 688. Ano? Lahat ng tao sa venue ay nagulat.
Kilala si Caspian bilang pinakamalakas na eksperto sa Starfire Empire, na may reputasyon sa pagharap sa tatlong elite grandmasters ng mag-isa. Walang kapantay ang kanyang kapangyarihan at impluwensya, lalo na bilang bayaw ng King of Starfire Empire. Siya rin ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa imperyo. Ang pagtawid sa Caspian ay parang hinahamon ang Grim Reaper. Nangangahulugan ito ng kamatayan bago lumabas ang gabi. Ang anak ni Dorian, si Rowena Olsen, ay kapatid ni Timothy at isang kilalang kagandahan mula sa timog na rehiyon. Nakakabigla nang malaman na siya ay naging may bahay ni Caspian. Ang mas nakakagulat ay pinayagan ni Dorian ang kanyang anak na babae na maging isang may bahay para sa isang matandang lalaki tulad ni Caspian, na higit sa 70 at maaaring maging kanyang lolo. Itinago ni Dorian ang kaiyahiyang katotohanan ito. Ngunit ngayon, nahaharap sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay, wala siyang pagpipilian kundi ihayag ito. Ngumisi si Sebastian. Sa tingin mo ba matatakot ako sa pagbanggit ng pangalan ni Mr. Lawson? Ang pagkabigla ni Dorian ay mabilis na napalitan ng galit. May hangganan ang pagmamataas. Si Mr. Lawson ang pinakamalakas na dalubhasa sa mundo at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ang pagkakasala sa kanya ay maaaring mangahulugan ng iyong katapusan sa isang salita lamang. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Ang isang salita mula kay Caspian ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa marami na ipaglaban siya. Dagdag pa, ang kanyang pamumuno sa isang hukbo ay nangangahulugan na walang individual na makakalaban sa isang mahusay na sinanay na puwersa, gaano man kalakas. Napangisi si Sebastian. Kahit na ikaw mismo ang naglabas ng Diablo, hindi ka nito ililigtas. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Galit na galit si Dorian at hindi makapaniwala sa pagsuway ni Sebastian. Sebastian, huwag kang magpakatanga, sabi ni Caitlin, nagmamadaling lumapit si Sebastian sa pag-arte. Hindi pwedeng banggain si Mr. Lawson. Katapusan mo na kapag ginawa mo yon. Tapusin na lang natin to at umalis na tayo. Tumango siya. Sige, hindi kita papatayin. Pero kailangan mo akong bayaran. Nakahinga ng maluwag si Dorian. Pangalanan ang iyong presyo, hanggat ito ay makatwiran. Gusto ko ng Darkbane Blossom, Cindergrass, Mystic Fern. Inilista ni Sebastian ang isang dosenang bihirang medicinal herbs sa isang hininga. Ang mga damong ito ay exclusive sa Core Island at hindi magagamit sa ibabaw. Kahit nasa loob ng mundong ito, sila ay napakabihirang at mahirap makuha, anuman ang kayamanan. Ano? Sa sobrang galit ni Dorian ay muntik na siyang mapatalon. Sebastian, ang iyong mga kahilingan ay mapangahas. Ang bawat isa sa mga halamang gamot na ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. At saka, humihiling ka ng isang dosenang iba't ibang uri ng sabay-sabay. Saan ko naman sila hahanapin? Maaari kang tumanggi, ngunit kukunin ko ang isa sa iyong mga paa para sa bawat halamang hindi mo ihahatid. Kung hindi iyon nasiyahan sa akin, kukunin ko ang iyong ulo, malamig na sabi ni Sebastian. Ikaw. Turo ni Dorian kay Sebastian, nanginginig sa galit. Sa kalaunan ay pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, ang aming pamilya ay may ilan sa mga halamang gamot na ito. Kakailanganin ko ng oras upang tipunin ang natitira. Sige. Bibigyan kita ng isang buwan, sabi ni Sebastian. Hindi sapat ang isang buwan. Kakailanganin ko ng hindi bababa sa 3 buwan, sagot ni Dorian. 20 araw. Kapag nahuli ka, hahabulin kita, malamig na sabi ni Sebastian. Namumula si Dorian, ngunit mas alam niya kaysa makipagtawaran. Dahil sa ugali ni Sebastian, ang anumang negosasyon ay malamang na magpapalala sa mga tuntunin. Iniwan ni Dorian ang Netherworld sect sa pagkatalo, kasama ang katawan ng kanyang anak at ang mga bangkay ng 2 matatanda. Siya ay dumating na inaasahan ang isang matagumpay na panukala sa kasal ngunit nahaharap sa mapangwasak na pagkalugi. Si Timothy at ang 2 elder ay patay, at siya ay malubhang nasugatan. Higit pa rito, hinarap niya ang nakakatakot na gawain ng pangangalap ng isang dosenang pambihirang mga halamang gamot.
Ang mga miyembro ng Netherworld Sect ay tumingin kay Sebastian na may bagong paggalang at pagkamangha. Kabanata 689. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang awkward si Bertha. Kamakailan ay kinuha niya si Sebastian bilang kanyang apprentice ngunit kalaunan ay pinaalis siya sa sekta. Ngayon, nahihiya siya at nag-aalala na baka bumalik siya para maghiganti. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga takot ay walang batayan. Hindi siya yung tipong may hinanakit sa maliliit na isyo. Lumingon si Sebastian kay Corbin at sinabing, Mr. Gardner, gusto kong hiramin ang Ultimate Mastery Guide ng iyong sekta. Posible ba iyon? Sige. Sumunod ka sakin, walang pagdadalawang sagot ni Corbin. Kung tutuusin, kahit si Dorian ay halos hindi nakaligtas sa napakalaking kapangyarihan ni Sebastian. Sa ipinakitang lakas na iyon, alam ni Corbin na hindi niya kayang tumanggi. Kahit na magkaisa ang kanilang buong Netherworld Sect na salakayin si Sebastian, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Dinala ni Corbin si Sebastian sa isang tagong silid. Binuksan niya ang isang nakatagong compartment sa dingding at inilabas ang isang metal plate. Naningkit ang mga mata ni Sebastian. Ang plato ay magkapareho sa hugis at material sa dalawang nakuha niya dati. Ipinaliwanag ni Corbin, Mr. Wilder, ito ay isang fragment ng teknik na natuklasan ng aming founder. Hindi namin alam kung paano ito gamitin, kaya kailangan mong malaman ito sa iyong sarili kung gusto mong pag-aralan ito. Dadalhin ko ito, mariing sabi ni Sebastian. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, si Corbin ay hindi nang ahas na makipagtalo. Dagdag pa ni Sebastian, huwag kang mag-alala. Pagbutihin ko ang dalawang teknik ng sekta mo. Salamat, mabilis na sabi ni Corbin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang lakas ni Sebastian ay napakalaki na kahit ang kanilang tagapagtatag, si Zachary, ay malamang na hindi makakapantay sa kanya. Humingi ng papel at panulat si Sebastian at saka nagsimulang magtrabaho. Nakuha niya ang mga diskarte ng Netherworld Sect mula sa Netherworld Bell, batay sa Advanced Stage 3 technique na nilikha ni Zachary. Dahil pinagkadalubhasaan niya ang unang dalawang yugto, ang pagpapahusay sa mga pamamaraan ng sekta ay tapat. Sa loob ng isang oras, matagumpay niyang napabuti ang dalawang diskarte. Nirepaso ni Corbin ang mga binagong pamamaraan at tuwang-tuwa siya. Ang mga pagpapabuti ay ginawa ang mga pamamaraan na mas pino at naa-access, na may mas mababang mga kinakailangan sa pagpasok at karagdagang mga daanan ng enerhiya. Salamat, Mr. Wilder, taos-pusong sabi ni Corbin. Kung tutuusin, ang Advanced Stage 3 technique ay walang silbi sa Netherworld Sect, kaya hindi niya inisip na humiwalay dito. Ang tunay na halaga ay nakasalalay sa mga pagpapahusay na ginawa ni Sebastian sa kanilang mga umiiral na pamamaraan. Ang mga pagpapahusay na ito ay makabuluhang magpapalakas sa pangkalahatang lakas ng sekta, at ang mga benepisyo ay higit na nakahihigit sa anumang mga kakulangan. Hindi mo kailangang magpasalamat, nagpalitan lang tayo ng pabor, sagot ni Sebastian. Pagkatapos ay umalis siya sa Netherworld Sect at sabik na magsimulang magsanay ng Advanced Stage 3 technique. Pero bago pa man siya makalayo ay may hamarang sa kanya na maganda at maayos na damit si Caitlin. Ms. Gardner, may kailangan ka ba? Tanong niya. Sagot niya, tinawag mo akong babae mo noon. Bakit ang layo-layo mo ngayon? Ngumiti si Sebastian at sinabing, sinabi ko iyon para sumuko si Timothy. Patawarin mo sana ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Caitlin, tama ka. Inangkin mo na ako, at alam na ng lahat ngayon. Inaasahan mo ba na mananagot ako? Tanong niya, hindi sigurado. Hindi ba dapat managot ka? Sagot niya. Kabanata 690. Natahimik si Sebastian. Hindi niya maitatanggi na may napukaw sa kanya ang kagandahan ni Caitlin. Kung tutuusin, kahit sinong lalaki ay madadala sa kanyang alindog. Pero kasali na siya kina Lillian, Lana, at Esme. Dagdag pa, mayroon siyang hindi nalutas na mga isyo sa Fresia. Sa ngayon, ayaw niyang gawing komplikado pa ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpupursige ng mas maraming relasyon.
Bukod dito, si Caitlyn ay mula sa Core Island, at malapit na siyang umalis. Wala siyang maibibigay na anumang pangako sa kanya. Napansin ni Caitlyn ang pag-aatubili ni Sebastian na gumawa, na ikinadismaya niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako kakapit sa'yo. Pero may isang tanong ako. Sana sagutin mo ito ng tapat, sabi niya. Magtanong ka, sagot niya. Ilang taon ka na ngayong taon? Tanong niya. Bakit gusto mong malaman? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Ngumiti ng mapait si Caitlyn. Ikaw ang unang lalaking nakasama ko. Kailangan kong malaman kung bata ka o matanda. At kung ako ay matanda na. Tanong niya. Hindi ito mahalaga. Napagtanto niya na walang kabuluhan ang pag-alala sa nakaraan. Halos kasing edad mo ako 10 taon na ang nakakaraan, sabi ni Sebastian, saka tumalikod at naglakad palayo. Natigilan si Caitlyn. Ipinapalagay niya na ang isang taong kasing kapangyarihan ni Sebastian ay kailangang nasa edad 70. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman niyang mas matanda lang ito sa kanya ng 10 taon. Ngunit paano siya naging napakalakas? Kahit na nagsimula siyang magsanay mula sa kapanganakan, tila hindi malamang. Samantala, bumalik si Dorian sa kanyang mansyon na galit na galit. Halos gibay niya ang bahay sa sobrang galit niya. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang Elder Council sa kabila ng kanyang nasugatan na kondisyon. Nagulat ang mga matatanda nang malaman ang tungkol sa napakalaking kapangyarihan ni Sebastian. Nagsalita ang Grand Elder. Mr. Dorian, kailangan nating ipaghiganti si Mr. Timothy at ang dalawang matanda. Ngunit ang lakas ni Sebastian ay lampas sa labis. Kahit pakilyusan natin ang buong pamilya, baka hindi natin siya matalo. Ang pinakamagandang opsyon natin ngayon ay humingi ng tulong kay Ms. Rowena. Tumanggo si Dorian. Sige, magpapadala ako ng mensahe kay Rowena at hihilingin sa kanya na kunin si Mr. Lawson na patayin ang hayop na iyon. Matapos bumalik sa Chamber of Commerce, umatras si Sebastian sa lihim na silid upang magsanay sa pag-iisa. Sabik niyang kinuha ang metal plate at pinutol ang kanyang pulso gamit ang Godslayer Blade Technique. Ang kanyang katawan ngayon ay napakatatag na ang mga regular na talam ay hindi makatusok sa kanyang balat. Kahit na sa Godslayer Blade Technique kailangan niyang i-channel ang spiritual energy para makakot. Habang tumutulo ang dugo sa metal plate, nagsimula itong lumiwanag ng mahina, tulad ng dati. Sa bawat patak, ang mga inscription sa plato ay nagsimulang ihayag ang kanilang mga sarili. Ito ang advanced na stage 3 technique, na hinuha niya mula sa mga naunang pamamaraan ng Netherworld sect. Mabilis niyang itinala ang mga detalye. Ang advanced na yugto ng tatlong pamamaraan ay mas komplikado at nangangailangan ng pagbubukas ng mga bagong panloob na landas ng enerhiya. Di nagtagal, ang mga inscription ay kumupas, ngunit ang kanyang matalas na memorya ay nagpapahintulot sa kanya na matandaan ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos ay nagnilay-nilay siya at sinunod ang Advanced Stage 3 technique upang subukan ang isang pambihirang tagumpay sa Demigod Realm. Ang paggamit ng Demigod Realm ay makabuluhang magpapalakas ng kanyang lakas at gagawin siyang hindi magagapi. Sinabi na ang pag-abot sa kaharian na ito ay nagbigay ng mga pambihirang kakayahan, kabilang ang paglipad at isang makabuluhang pinalawig na habang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo siya. Sinubukan niyang muli ngunit nauwi sa pagdura ng dugo. Ang pagpasok sa Demigod Realm ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Kakailanganin ko ng ibang babae. Napabuntong hininga si Sebastian. Sina Fresia at Caitlyn ay may espiritual na konstitusyon. Dati niyang ginamit ang kanilang essence para mapahusay ang kanyang cultivation base. Kaya, kailangan niyang maghanap ng ibang babae na may espiritual na konstitusyon para sanayin ang Advanced Stage 3 technique.